Sa botong 9-5, ibinasura ng mga mahistrado ng Korte Suprema ang mga petisyon na pumipigil sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Dahil dyan, wala namanong hadlang sa plano ng pamahalaan na bigyan ng Heroes Burial ang dating Pangulo. Nagpasalamat naman ang dating senador na si Bongbong Marcos sa naging desisyon ng Korte at maging kay Pangulong Rodrigo Duterte na noon una pa lamang ay sinulog na ang pagpapalibing sa labi ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Ang ulat mula kay Marita Muahe. Nagbunyi ang mga Marcos loyalist sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Sa ruling na 951, pumabor ang Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Wherefore, premises considered, the petitions are dismissed. Necessarily, the status quo ante order is hereby lifted. Tanging si Associate Justice Bienvenido Reyes lamang ang nag-inhibit sa kaso. Pabor na mailibing sa LNMB sina Associate Justice Arturo Brion, Presbitero Velasco Jr., Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Perez, Teresita Di Castro, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Samantala, sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justice Marvic Leonen, Francis Hardeleza, at Alfredo Benjamin Cagiowa naman ang mga justices na hindi pumabor. Tuwang-tuwa ang mga supporter ni Marcos sa naging desisyon. Maligayang po ang sa pagbibigay. Nagbubuka po. Kabaitan po yung Ayon kay Te, wala umanong grave abuse of discretion sa bahagi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-uutos na ilibing ang dating Pangulo sa LNMB dahil ginawa niya ito sa ilalim ng kanyang katungkulan ayon sa Article 7, Section 17 ng 1987 Constitution. The court found that under pertinent AFP regulations, particularly Regulation G161-375, the Marcos remains could be interred at LNMB because Marcos possessed the qualifications and none of the disqualifications under the resolutions, pointing out that he was a former president, he was a former commander-in-chief, he was a former soldier, Medal of Valor awardee, former legislator, Secretary of National Defense. Pahayag naman ni Governor Amy Marcos ang matagal na nila itong inaasam-asam. Tuwa naman kami dahil napakahaba na ng panahon na inaantay ito. Inaasam-asam namin ng 27 anyos na. Tumanda na kami, nagkandimatay na yung magkasamahan, nagkaapo na, nagkakalasan na, balikan na. Pero sa wakas dahil kay Pangulong Duterte at sa ating Korte Suprema ay nanalo na. At may sasatupad na yung huling habilin ng aking ama na dapat sa libingan kasama ng kanyang mga kawa, siya ay ilibing. Nagsagawa ng panalangin ang mga pro-Marcos Group dahil sa paborableng desisyon na ilabas ng Korte Suprema na pinapayagang mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kabila nito, hindi rin matitinag ang anti-Marcos Group at tuloy ang kanilang laban. Hindi ito makabring ng closure. In fact, this will only further fuel the flames of antagonism, especially from the victims. Tuloy pa rin ang laban at we hope na si President Duterte ang kumbinsihin namin na hindi ituloy ito. Para sa PTV News, Marita Muahe.